Maligayang pagbabalik sa Room 666. Hindi ko alam kung meron sa inyo ang nakakaalam sa programang ito. Kaya ako lumapit dito sa channel ni Sir Six ay para malaman kung meron bang nakaranas ng katulad nitong sa akin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jerome. At ito ang aking kwento. Around 2001 iyon nang makatagpo ako ng isang haunted TV show na sobrang nagbigay sa akin ng kilabot. Sa mga panahong iyan, sobrang problemado ako. Bukod kasi sa nag-aaway kami ng asawa ko, natanggal din ako sa trabaho dahil nagkaroon kami ng problema ng boss ko na naging dahilan ng pag-asisante ko. Sobrang dumilim ang mundo ko noon. Itong trabaho ko na nga lang ang nagsilbing comfort zone ko para pansamantalang makalimot sa matinding pag-aaway namin ng asawa ko. Tapos after a few weeks lang, mawawala pa ito sa akin. Sobrang dismayado ako. Ayokong makarating ito sa asawa ko dahil siguradong makakahanap lang siya ng panibagong dahilan para kamuhian ako lalo at ipamukha sa akin na kinarma ako sa ginawa ko sa kanya. Hindi ko na po sasabihin Sir Six ang dahilan ng aming pag-aaway dahil medyo personal iyon. Pero sobra talaga akong na-down noon. Parang gusto ko nang mawala sa mundo. I feel so helpless and worthless. Basta, noong mga panahong iyon, lagi lang akong nagkukulong sa isang bahay namin sa Recto. Doon muna ako tumutuloy habang hindi pa kami bati ng asawa ko. Hindi kasi ako makauwi sa amin sa Valenzuela dahil talagang nagwawala siya tuwing makikita ako. Kaya naman, wala akong ibang ginawa noon kundi ang uminom ng uminom tuwing gabi. Halos mauubos na nga ang budget ko sa alak dahil ito na lang ang nagsisilbi kong pampalimot na mga problema ko noon. Pagkatapos, isang gabi, naisipan kong buksan ang TV noon habang umiinom. Nakalimang bote na ako that time. Ramdam ko na ang pag-ikot ng paningin at pag-init ng dibdib ko dahil sa tama ng alak. Pero matino pa naman ang kaisipan ko noon at alam ko pa ang nangyayari sa paligid. May naabutan pa nga akong late night show kaya pinagtyagaan ko na lang panoorin upang malibang ang aking sarili. Ayoko kasing patayin ng TV dahil pakiramdam ko lalamunin ako ng matinding kalungkutan at depresyon. Nang matapos ang show na yun, may panibago na namang programa ang sumunod. Akala ko nung una, isang typical na religious program lang yun na may pagkakatulad sa 700 Club Asia. Yung mga palabas tungkol sa religious at iba pa. Medyo hindi ko type yung mga ganong palabas pero dahil nga wala na akong ibang gagawin noon at tinatamad naman din akong patayin ng TV, naisipan kong pagtiyagaan na lang din ito. Habang tumatagal na pinapanood ko yun, parang may mga napapansin akong kakaiba. Hindi na kasi tama ang pandinig ko. Yung mga topic na pinag-uusapan nila roon, pati yung mga sinasabi ng host nila. Isang lalaking may edad na yun Tapos yung buhok niya medyo namumuti-muti na rin. Naka semi-formal na attire. Medyo malalim ang boses at palaging lumalaki ang mga mata habang nagsasalita sa harapan ng kamera. Ilang beses pang sinuzoom ang mukha nito sa TV at tuwing mangyayari yun, lalo pa nitong dinidiinan ang boses nito. Sa totoo lang, medyo kinilabutan ako sa itsura ng lalaking yun. Sa mga mata pa lang niya, para bang tagos hanggang kaluluwa yung mga titig niya sa akin. Sa lalim naman ng boses niya, para akong nalulunod. Pero alam niyo ba kung ano ang pinaka nagbigay talaga ng kilabot sa akin? Iyong topic nila mismo na tungkol sa suicide. Hindi ko na matandaan kung anong eksaktong mga sinabi ng lalaking iyon sa programa. Pero alam na alam ko pa yung tungkol sa panghihikayat niya na magpakamatay.
Masyado na raw kasing lumulobo ang populasyon ng mga tao sa buong mundo. At kung magpapatuloy raw ito, maaaring mapaaga ang pagkasira ng mundo at mas maraming buhay ang mapeperwisyo. Hindi lang buhay ng mga tao, pati na rin ang buhay ng mga hayop, halaman, puno at iba pang living organisms dito sa Earth. Kaya naman, hinihikayat niya yung mga taong nanonood para mag-suicide o magpakamatay upang makatulong sa pagligtas sa mundo at maibalik ang dating ganda at sigla nito. Kapag daw kasi kumunti na ang bilang ng mga tao, mababawasan na ang mga lugar at kalikasang nasisira at muling uusog ang iba pang uri ng buhay sa mundo na sinira noon ng mga tao. So well guys, sa sinasabi niya or sa istorya ni Jerome is may napanood siyang haunted TV show na nagsasabing mag-suicide yung mga tao. Merong punto itong host nila. The fact na mas lumaki ang population is more chances na maaring mapabilis ang pagsira talaga ng mundo. Dahil every individual ay may sariling utak. Hindi mo alam kung sino ba dito ang makakaimbento ng ganito, makakaisip ng ganito, makakagawa ng masama at makakagawa ng mabuti para sa ating mundo. Pero the fact na sinasabi niya mag-suicide is napakahirap i-take para sa atin, lalo na sa mga relihiyosong tao. The fact na religious yung show and the way siya manghikayat ng suicide ay parang devil's work na ito, di ba? Gusto niya talagang masira ang tao. Pero guys, maling-mali talaga ang mag-suicide. Wag na wag niyong gagawin yan. Meron tayong buhay na walang hanggan. Kapag ginawa mo yan, mawawala na yun sa'yo. Okay? Kumbaga sa ibang religion merong reincarnation at sa Bible naman ay merong buhay na walang hanggan. Ito lang naman po ay para sa akin lang yung tinutukoy na buhay na walang hanggan sa Bible. Para sa akin, sa ibang religion meron silang reincarnation. Para sa akin naman, if you commit suicide ay hindi ka na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tama. Ito ay opinion ko lamang. Pero you can do your own research. Bahala na kayo. Tuloy tayo sa kwento. Hindi lang yun basta-basta sinasabi ng misteryosong lalaki sa TV. Yung paraan ng pananalita niya, para bang kinakausap niya talaga yung bawat taong nanonood sa programa nila. Hindi niya inalis yung titig niya sa akin. At kahit mali sa aking pandinig yung pinaglalaban nila, para bang proud na proud sila sa kanilang paniniwala. At kung magsalita sila, halos kasing galing din nila yung mga pastor at iba pang miyembro ng relihiyosong organisasyon sa pagbibigay ng mga payo o aral sa mga tao. Sabi pa nga niya, wala raw masama sa pagpapakamatay kung ang dahilan naman ay para iligtas din ang buong mundo. Maiintindihan naman daw tayo ng Diyos. Isang bagay na nakapagpakunot sa akin talaga ng noo ko. Mapapaisip ka talaga, no? Kayo guys, anong tingin niyo dito? Suicide is a crime. So please, kapag pumasok yun sa isip nyo, inhale, exhale lang, and then alis, shake it off. Diba? Tuloy tayo sa buhay natin. Mga problema lang yan, pagsubok lang yan. Okay? Kaya kung ikaw ay may problema at naririnig mo ko, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, wag na wag mong itutuloy yan. Marami pang bagay, opportunity, hindi mo lang nakikita sa ngayon dahil maraming problemang bumabagabag sa iyong isipan. Please, kapatid, wag mong ituloy yan. Alisin mo sa utak mo yan. So, tuloy tayo sa kwento. Papatayin ko na sana yung TV dahil medyo nawawala na yung pagkalasing ko sa kilabot na idinudulot sa akin ng palabas na yun. Pero nagulat ako nang biglang nanlaki yung mga mata ng lalaki sa TV
at iniba niya yung topic niya. Ang sabi nito, Oh, bakit ka tumatayo? Ayaw mo bang tapusin ang aming programa upang matulungan ka namin sa pinagdadaanan mo? Oo, batid ko na hindi maganda ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Nandito kami para tulungan ka na matapos ang problema mo. yan ang bukod tanging natatandaan ko na sinabi sa akin ng lalaki, Sir Six. Nagulat pa nga ako kasi parang alam niya na tumayo ako sa kinauupuan ko. Tapos nung papatayin ko na yung TV, dun siya nagsalita. Tapos alam din niya na matindi rin ang pinagdadaanan ko ngayon. Di ba? Ang weird nun, Sir Six. Alam mo, Jerome, weird talaga yun. Sa totoo lang, ang creepy nga eh. Ikaw ba naman kinakausap ng host sa TV? Para kayong nag-video call. Pero 2001 to, di ba? Kahit noong mga panahon yun, hindi naman uso yung video call eh. Walang messenger nun. 2001, 2009 na imbenta ang Facebook eh. 2009, di ba? 2009. Tsaka mahirap rin sabihin na skit lang yung program nila. Kasi saktong alam mo nung pagtayo mo. Tsaka dun siya nagsabi na parang naalarma siya na papatayin mo yung TV. Ewan ko, haunted TV show ba talaga to? Anong oras ba yon? Anong channel to, Jerome? Kung kaya mo i-comment sa comment mo sa video dito sa upload natin. I-comment mo na lang sa baba. So, tuloy tayo. At doon sa bandang huli ng sinabi niya, hinihikayat din niya akong magpakamatay para daw matapos na ang problema ko at makatulong sa pagbibigay ng kapayapaan sa mundo. Pagkatapos niyang sabihin yun, hindi na ako nakagalaw sa kinaroroonan ko. Nanatili akong nakatayo at nakatitig sa TV screen. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung uupo ba ako o papatayin na lang talaga ang TV. Sobrang napanghinaan na talaga ako ng loob na lumapit sa TV. Pakiramdam ko, may hindi na siya magandang sasabihin sa akin kapag gumawa pa ako ng kahit na anong kilos. Napilitan tuloy akong tapusin ang programang iyon. Ang dami nilang pinakitang mga dokumentaryo tungkol sa ginagawa ng organisasyon nila. Kung paano sila nakapanghihikayat ng mga tao na umanib sa kanila at sabay-sabay na magpakamatay. Legit ba? Nagtagal iyon ng mahigit kalahating oras bago nagwakas ang programa sa isang awitin na animoy pangsimbahan, pero ang mensahe ay tungkol sa kung gaano kasarap ang kamatayan. Shit. Doon lang ako nakalapit sa TV. Doon lang ako nakalapit sa TV at tuluyan itong pinatay. Hindi pa nga ako nakakatulog ng gabing iyon. Hanggang sa paghiga, nasa utak ko pa rin ang lahat ng mga sinabi ng lalaking iyon. Madaling araw na nga ako nakatulog noon dahil sa matinding kuryosidad at takot. At hanggang sa paglipas ng mga linggo, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang tungkol sa programang iyon. Hanggang sa magkabati na lang kami ng asawa ko, ay pabalik-balik pa rin sa aking alaala ang nakakakilabot na naramdaman ko noon. Isang gabi nga, habang tulog na ang asawa ko, naisipan kong buksan ang TV sa pagbabaka sakaling mapanood ko uli iyon. Sa mga panahong iyon ay medyo malakas na ang loob ko dahil bukod sa bati na kami ng misis ko, ay marami na din kaming kasama sa bahay noon. Pero sa kasamang palad, ibang programa ang nakita ko sa kaparehong oras kung kailan ko yun napanood. Nakalimutan ko rin ang tungkol doon after a few months. Pero noong 2018 lang, bigla iyong sumagi sa isipan ko. After 7 years na, naalala ko ulit siya sa pinaka-random na paraan. Dahil wala na ang takot ko na idinulot sa akin ng programang iyon, doon ko naisipang mag-research tungkol dito. Sa aking pananaliksik sa internet, napag-alaman ko na
may isang organisasyon daw na nanghihikayat talaga sa mga tao para mag-suicide sa kaparehong dahilan ng programang napanood ko. Pero ang ipinagtataka ko, nasa ibang bansa lang daw ang organisasyon na ito. Sorry guys, nabubulol. At never silang nagkaroon ng branches dito sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, hindi sila kailanman nakarating dito at wala rin kahit anong organisasyon dito na may pagkakapareho sa kanila. Kaya ano ang ibig sabihin ng programang napanood ko? Saan galing yun? Konektado rin ba sila sa naturang organisasyon na nasa ibang bansa? O separate organization sila na may sarili ring adhikain? Hindi ko alam, Sir Six. Hanggang ngayon nga, napapaisip pa rin ako kung may ganoon ba talagang programa na umeere noon sa TV tuwing alas 12 ng gabi sa Channel 7 noong 2001. 2001? Maalala ko 2001 may ganun na bang? Tingin ko mapag alas 12 ng ganun ang ina-air nila is yung toot, diba? Guys, natatandaan nyo ba yun? Mga childhood friends natin dyan, napag-aalataan ng edad natin. Alam ko yung yung toot, yun lang yung lumalabas ng tuwing alas 12. At tuwing ganong oras, wala naman talagang umiere sa ibang channel na rin kasi nga tulog na yung mga tao. Ano pang silbi nung pagpapa-ere ng ganon, diba? Kadalasan kasi pagka ganong oras, radyo na lang yung ginagamit Hindi ko Channel 7, legit ba? Totoo. Try ko rin nga ma-research to. So, kaya nga ako lumapit dito kay Sir Six para maibahagi ito at may pagtanong sa aking mga kababayan kung may naabutan ba sila na ganoong programa noon. O kung sa akin lang ba nagpakita ang palabas na iyon. Malay mo sa'yo lang nagpakita talaga kasi stress ka na, di ba? Tapos nagiinom ka pa, di ba? Well, hindi natin alam, 50-50. Pero the fact na nagiinom ka tapos may problema ka pa, di ba? I don't know try ko rin i-research yung tungkol sa Channel 7 talaga, 2001 Oh guys, try nyo rin i-research sa Channel 7 2001 tuwing 12 AM 12 midnight kung meron bang umiere ng mga oras na yun. So eto yung tanong niya, kung tunay man na ako lang talaga ang pinagpakitaan ng palabas na yun, ano naman kaya ang motibo nito? Maraming salamat, Sir Six, at sa inyong mga tagapakinig. Jerome. So, ito ang nakikita ko lang posible kaya nagpakita sa iyo yung ganon. Hindi naman para sa akin lang hindi sa dinidebang ko yung kwento mo ngayon. Pero dun lang ako sa part ko dahil hindi naman ako nakaranas at isa lang akong kritiko. Tingin ko lasing ka lang noon and then sa stress, maraming stress sa trabaho, stress sa pamilya, stress sa asawa mo. Or baka malay mo nananaginip ka na lang nun, 'di ba? Pero iyan ang kwento mo. Wala naman ako diyan. Ito ay comment lamang. Pero sa mga nakikinig sa atin diyan, baka mamaya may ganito rin kayong experience. Malay mo hindi lang si Jerome pala yung nakaranas ng ganito, no? So comment down kung meron bang mga nakaranas rin sa inyo na ito. So ayun guys, yan na po ang istorya ni Jerome tungkol sa Haunted TV show. Gusto ko lang po sana i-shout out si Ang Mensahera. Yan. Kay Boss Kira Renz, Nginig TV, Nginig Stories, at kay Boss Incognito. Yan. Maraming salamat po sa pagsuporta. Mga narrators din sila, no? So sana visit their channel, guys. So hanggang dito na lang muna, guys. Maraming salamat. At yung link ng libro ni Draven Black nandyan pa rin sa description natin. Kaya i-click mo na at supportahan mo si Draven Black sa kanya mga libro. Okay. Ako po si Six ng Room 666. Maraming salamat po.
And bye-bye. Subscribe guys.